beloved Boss Mike Cervera. Ito na ho, itong awayang Laila de Lima at Sara Duterte, abay nagkapikunan na. At ito naman pong mga Chekwa ay talagang binombit na ho yung ating mga manging isda dyan po sa West Philippine Sea. Tapos po mga kababayan, hindi natin nariringgan ang kulto ni Duterte na magbigay ng opinyon o ipagtanggol man lang. Sana si Sara, di ba, ang gumawa niyan? Kaya lang, mas busy po si Sara sa pagta-travel niya. Eto na. Mga kababayan ko, Laila de Lima, pasok mo, Boss Mike. Laila, ano yon? Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madiarga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nako. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Nako, yari ho si Bading. Ayan mga kababayan ko, hindi ho sa ating galing yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga sinasabi natin, nagkakatotoo eh. Di ba? Eto na. Di ba? Eto si Roque kasi, panay pa ang tanggi. Tanggi ng tanggi mga kababayan, yun naman pala, talagang kasali. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Eto na yun, mga kababayan ko. Kung inyong matatandaan noon pa yan, nilabas na ho yan ni Meme Pebbles. Ano po? Nagpunta na ho yan ng dyan po sa Bataan. At doon nga po ay nadiskubre na eto daw hong baklang gunit-gunit na ho yung piluka. Mga kababayan ko, ayun, tinamaan ng lintik mga kababayan ko. Nadiskubre nga na naglaland grab sila. Grabe. Oo, matindi to, matindi. So ngayon mga kababayan, yan pala si Ramil Madriaga ang nangunguna. Yari. Tuloy. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Of course, through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga... Nako, dinamay na ho. Ito pala ang susi, ano? Para bang ganito lang ang labanan, ano? Katotohanan at kasinungalingan. Ang kulto ni Duterte ay nilabas si Aiming Mahaba-Baba. At si Saldico, na bata ni Martin. Ayan Kung ang kulto ni Duterte naglabas ng dalawa, isang mahaba-baba at kamukha ni Ed Kaluwag, diba? Kamukha ni ni Ed Kaluwag si Saldi ko, Yun po yung eto naman, counterpart ito, ang katotohanan. Si Kuya Ramil, Madriaga naman, ang naglabas ng baho, ng mga Duterte. Nakaw! Patay! Diba? Eto na.
Oh, pakinggan natin. nabanggit ng mga personalidad. Meron siya mga nabanggit na mga alleged delivery Nako. of big sums of money, yung mga Nako. duffel bags, Ah. yung mga nasa mga sasakyan na Yan na nga mga kababayan ko. Ito ho yun. Yung pong binunyag po ni Manong Ramil ay yung pong nag-deliver ng duffel bags at nag-deliver ng isang van na punong-puno ng pera na nagkakahalaga ng 1 billion, gano'n. Mga kababayan, grabe, no? Tapos, ang ginagawa nila, si Pangulong Bongbong Marcos, ang tinuturo na dinideliveran daw ng mali-maletang pera. Yun naman pala, yung mga Duterte, ay grabe. Hindi ho mali-maleta. Ban-ban kung mag-deliver ng kwarta. Mas matindi mga kababayan. Ha? Nilabasan, mga kababayan, si Pangulong Bongbong ng mali-maleta. Dito po sa mga Duterte, hindi po mali-maleta. Ban! Oo, yan. Alam niyo yung ban, mga kababayan ko? Yung malaking ban. Yung pong kasya po yung 1 bilyon, mga kababayan. 1 bilyon. Di ba? Grabe, no? 1 ban yung diniliver. Tapos, mayroon silang senyasan na, ilalagay ko sa may kanang bahagi, kaliwang bahagi, likurang bahagi ng gulong ng sasakyan, yung susi para makuha mo at doon nga ay itakbo mo na, gano'n. Hindi, no? Grabe, matindi, di ba? turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon, sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. Nako, grabe. Ang dami yung alam. Kasi nga ho, bata ni Duterte yan eh. Bata ni Digong na pinamana kay Sara Duterte na luka-luka. So ngayon, dahil nga luka-luka at masiblot ba, kuripot. Ngayon mga kababayan ko eto na. Eto na. Pinabayaan si Manong Ramil. Kaya ngayon si Manong Ramil nagsasalita na. Grabe, no? So ngayon mga kababayan ko, maitatanggi pa. Mga kababayan, todo na ho depensa, ng mga kulto ni Duterte, lalong-lalo na yung vlogger nila. Opo, yung mga vlogger po nila, todo-todo na po ang depensa kung ano-ano na po yung mga pinapakalat nilang kasiraan, sinisira na ho nila sa madaling salita. Ito pong si Manong Ramil. Opo, si Manong Ramil, todo-todo na ho. Nandyan na ho yung alin po, mga kababayang kong paninira nila. Yung pong sinabi daw niya na magkaklase daw sila sa law school, gano'n, etc., etc. Lalong-lalo na si desperadong Harry Roque na wala ng love life. Di ba? Lalong-lalo na ho yan, mga kababayan ko, si Roque. Nakita nyo naman. Hirap na po. Yung kanyang mga katwiran. Sabi niya, desperado na ang gobyerno ng bangag na Marcos. Kaya kami ay ginigipit. Sabi, desperado. Pag tinignan yung mukha ni Roque, gula-gulanit yung piluka Tapos po yung mukha ni Roque, mga kababayan, kulang na lang. Yung laylay ng eyebag niya hanggang baba Di ba? Yun po yun, mga kababayan ko, yung sinasabi natin. Hindi na ho nila mapigilan. Ito lang ho, simplihan ho natin. Marami kasing mga pwedeng pagbasihan na hindi po nagagawa at hindi naunawaan ng marami nating kababayan.
pansinin po ninyo ha, si Rocky na lang at dito kay Laila de Lima. Si de Lima, naniniwala siya na hindi totoo yung mga paratang, kaya hinarap niya kahit makulong siya. Si Roque, alam niya kasing totoo yung mga paratang, kaya anong ginawa niya? Tumakas, nag-backdoor. Ha? Kita nyo kung in good faith, si Roque talaga na walang kasalanan, haharapin niya yan. Kaso nga ho, ang ginawa niya, nag-backdoor. Dumaan sa Tawi-Tawi, pumunta ng Malaysia kung saan-saan, hanggang naging butanteng siya. Di ba? Naging butanting na sa lahat-lahat eh. Yun lang, wag na nating palawigin pa. Kasi maraming pagkukumpara na hindi nauunawaan ng mga makaramihan sa inyo na hindi nagla-like dito eh. Di ba? Marami. Yung mga DDS na hanggang ngayon eh, tatanga-tanga pa rin. Tuyo na, Roque. Di ba? Oy, nandiyan si Laila Collins. Baka naman, Laila Collins, unahan mo na. Wala eh. Walang mamimigay dyan ng pamasko hanggat hindi mo inuunahan, Laila Collins. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.